Hallelujah. Hello po. Ah, Hi po. Thank you, Lord. Good day po sa ating lahat. Hello po. Good day po. Good day po. Hallelujah. Kasalukuyan pa rin po akong, excuse me, nandito sa Hong Kong ngayon hanggang, kailan ba ako? July 2. July 2 pa po ang balik ng Pilipinas. At yun, blessed po kasi marami kaming gawain dito. Maraming groups ang Hong Kong. Meron kaming Thursday, Friday, Saturday, and Sunday na group. So, 4 po yun. At sa darating po na July 1 ay holiday dito sa Hong Kong. At meron po kaming holiday po yun, may healing rally kami. Ayun, baka po may mga kakilala kayong taga Hong Kong, kaibigan, kamag-anak, at kasama sa community, pwede pong i-invite. Makasama kami sa Hong Kong ng maghapon po yun. Buong full day po yun ng July 1. St. Bonaventure School po sa Wong Tai Sin, Hong Kong. Ayan, message lang po ako, baka may mga kilala kayo na mga taga Hong Kong para po makasama namin at maging blessing po sa bawat isa. Higit sa lahat po ay healing rally po yun. Kaya lahat po tayo ay sama-samang pagagalingin ni Lord in all the areas of our life. Siyempre, kasama po kayo sa panalangin doon. Isasama ko po kayo lahat na miyembro nitong ating charismatic prayer group ng online po na ito. Hallelujah. Pagpasensyahan nyo na ako, ganito ang aking boses. Hallelujah. At ako kahapon ay nagsisisigaw. Ba't ako nagsisisigaw? Grabe po ang mga rides sa Ocean Park. Ocean Park kasi kami kahapon mag-asawa. At matagal akong hindi nakapunta sa Ocean Park. Parang 14 years akong hindi nakabalik sa Ocean Park. Kaya yung mga matitinding rides, nasakyan ko. Kaya siyempre kailangan mong sumigaw pag ikaw ay nasa rides. At nagpaikot-ikot. Kaya yun po. Kaya ganito ang aking boses. Pagpasensyahan niyo po. Hallelujah. Maganda ang ating pag-uusapan. Strive to enter the narrow door. Ako, ganda. Kanina nga, yung sinishare ni Sister, napakaganda yung sabi ni Sister Lunida. Duduktungan na lang natin po. Allow me na duktungan. Napakaganda po na po yun. Okay na nga po yun. Duktungan na lang po natin para ano ba yung prompting ni Lord para sa ating panayam na ito. Strive means, ano ba yung means extra effort. Pag sinabing strive to enter, kailangan ay ibig sabihin ng strive ay meron kang exertion yun. Parang, di ba, pagka ikaw ay isang athlete, di ba, strive to do the best. Strive in whatever area or expertise that you are in. Kung ikaw ay atleta, di ba? Ikaw ay magpa-practice, talagang mag-iinsayo ka. Kung ikaw ay basketballista, lahat ng pag-iinsayo gagawin mo. Kahit ano pang ikaw ay kahit anong atleta na ikaw ay nandoon sa gawain na yun, kailangan tatrabahuhin mo yun. Aba, dito rin sa atin, sabi ni Lord, strive to enter the narrow door. Kailangan daw ay pagtrabahuhan natin yun. Sabi nga rin po ni St. Paul, di ba? Ito, lagi kong nababanggit sa inyo. Sabi ni St. Paul, work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin ng working out our salvation with fear and trembling, dapat may takot. Kailangan, ano ba yung fear and trembling? Di ba, nanginginig. Well, ang gusto sigurong i-point out ni St. Paul, kailangan pag tinrabaho mo yung iyong kaligtasan,
lahat ay gagawin mo. Lahat gagawin. Hindi pwedeng paisi-isi ka lang. Hindi pwedeng there's so much complacency in you, in us, di ba? Hindi pwede yun. Kailangan seryosohin natin yun. Kailangan ay karirin natin yun. Dapat kinakarir natin yun, di ba? Kung ano man ang merong karir ka, di ba? Katulad din yun. Ang ating pagtatrabaho, paano tayo makakapasok sa, ano ba Tagalog sa narrow? Di ba ang Tagalog sa narrow ay makipot. Makipot na daan. So, makipot, ibig sabihin, mahirap. Di ba? Hindi basta-basta ikaw makakapasok kapag ka makipot yung daan. Halimbawa, ikaw ay, halimbawa, nagdadrive ka. Di ba? Pag nagdadrive ka, kung makipot yung iyong papasukan, talaga namang, di ba, dahan-dahan ka. Kailangan, in precision, ikaw ay makakapasok doon. Kasi nga, masikip yung iyong papasukan. Ganun din. Ibig sabihin, hindi madali. Ibig sabihin, ikaw ay mahihirapan. Ganun din sa buhay natin. Mahihirapan tayo na maging paggawa ng mabuti. Maging mabuti sa kapwa. Pagbigay ng pagmamahal. Mahirap talaga yun. Ang tao mong pagbibigyan ng iyong pagmamahal ay tawag doon, mahirap mahalin. Nako. Yun ang pinakamahirap, di ba? Yung mga, ang tawag doon ay unlovable people. Nako. Di ba? Pag unlovable people, napakahirap mahalin nun. Ang hirap, di ba? Paano ka magbibigay ng pagmamahal na yun? Kaya nga, kailangan mo ng grasya ng Diyos. Kailangan mo hingin yung grasya ng Diyos para maging daan ka patungo, di ba? Doon sa sinasabi ni Lord na kahit makitid, ay kaya mo, di ba, pagdaanan yung dadaanan mo na yun. Di ba? Ibig sabihin ay, ang grace ni Lord is always available. His grace is enough just for that thing that you will be doing. Kaya, kung tayo nahihirapan, bawa, lalo na yung ikaw'y nahihirapang magpatawad, that is one thing that we do to enter the narrow gate, the narrow door. Pag sinabing, di ba, makikipagkasundo ka, makikipag-ayos ka, napakahirap na yun. Tapos, lalo na yung ikaw ay magsusori, nako, yun ang mahirap, di ba? Ikaw ang lalapit para ikaw ay makipagkasundo. Para, di ba? Lalo na kung ang pakiramdam mo teka lang, ba't ba ako ang lalapit? Ba't ba ako hihingi ng tawad? Di ba? That is what St. Paul is telling you. That is what St. Paul is telling us. That is one sense of us doing to enter the narrow door is to what? To be reconciled with one another. To be reconciled to those people who have hurt us or to those people that we have hurt. Di ba? So, kasama yun. Kasama po yun sa ating gagawin na, sabi nga doon strive to enter. Sabi ni Lord yun strive, trabahuin mo. Gawin mo lahat ng kaya mo. At tandaan natin sa mga bagay na hindi na natin kayang gawin, doon napapasok yung ating faith kay Lord. Yung ating faith kay Lord na Lord, hindi ko na kaya. Ito na lang yung kaya kong gawin. What I need, Lord, is your grace. Doon napapasok yung grace ni Lord. Doon napapasok yung pagkakataon na siya nakikilos doon. Kasi hiningi mo na Nagawa mo na ang lahat. Di ba sabi nga natin kanina mahirap mahalin yung mga taong unlovable people. Kaya nga tawag natin unlovable, paano mo naman mamahalin, di ba? But hallelujah, with the grace of God, pag yun ay nilapit mo na sa kay Lord, sabi mo, Lord, hindi ko na siya talaga kayang i-handle. Hindi ko na kaya talaga, Lord, gawin yung mga dapat kong ayusin kasi sobra na ako nasasaktan. Oo, di ba? Pag ikaw sobra na nasasaktan, ihingin lang natin yung grasya na yun kay Lord at siya na po ang bahala doon.
Di ba? Eh, sabi nga, si Lord naman ang nag-promise sa atin eh. My grace is enough. My grace is sufficient. And when He says that, ibig sabihin, hindi magkukulang yung grasya na yon na kinakailangan mo. Hindi magkukulang yung grasya na yon, hallelujah, na kinakailangan natin. Eh di ba bakit? Eh, hallelujah. Yung presence ni Lord, di ba? Laging nandyan. At pupunuin niya tayo ng biyaya. Kaya nga, di ba sabi natin, ang lagi nating kinakanta, di ba? Come, Holy Spirit, I need you. Yun yung mga pagkakataon na pag hiningi natin ang presensya ng Holy Spirit, pag hiningi natin at inamin natin. Yun pala magandang word, no? Inamin. Kasi minsan hindi natin maamin na kailangan natin ng Diyos. Kailan ba yung pagkakataon po na hindi natin maamin na kailangan natin ng Diyos? Yun yung mga pagkakataon na feeling natin, kaya na natin. Yun po yun. Na talagang hindi mo nahahangarin, hindi mo na kakantahin, hindi mo na dadasalin yung, Come Holy Spirit, I need you. Kasi feeling mo, kaya mo on your own. Naalala niyo yung binabanggit ko sa inyo the past few weeks? Di ba? Yung, baka ang kanta mo ay I did it my way. Naalala niyo? Naalala niyo pa? Di ba? Ang baka kanta mo, I did it my way. Hindi. Ngayon na nasa charismatic na tayo, hindi na gano'n ang kanta natin. I did it God's way. Ibig sabihin, araw-araw nating hihilingin, araw-araw nating hahangarin, alin? Yung presensya ng Diyos. Kaya nga, di ba, sabi natin kanina, kailangan natin yung Espiritu Santo. Kaya nga kakantahin natin o kinakanta natin. Excuse me po. Kinakanta natin yung Come Holy Spirit, I need you. Bakit? Nandun yung kagustuhan natin. That we strive to enter the narrow gate. We strive to enter the narrow door. Tinatrabaho natin, di ba? At kahit ang tawag doon, pinipilit nating tinatrabaho na ang tawag doon ay TH. Alam niyo yung TH? Trying hard. Every day we do it. Na, Lord, I want to enter the narrow door. Sabi nga natin, di ba, pagka nandun yung iyong desire to enter, at talaga makakapasok ka. May desire ka eh. Pero kung wala yung desire na yun, ayaw mo pumasok doon, hindi ka interesado, ay hindi ka talaga makakapasok. Pagka, di ba, gagawa mo ng paraan yun eh. Bakit? Gusto ko eh. Naalala ko nung isang beses na manonood kami ng basketball. Medyo matagal na itong panahon na to. Bata pa ako noon. Gusto ko makapasok kasi championship yun eh. Ginebra basketball eh. Ginebra tsaka San Miguel eh. Ginebra po ako. Mahilig ako sa basketball eh. Talaga namang die-hard Ginebra fan ako nung bata ako. Talagang lahat ginawa namin ng paraan para makapasok. Naghahanap na kami nung wala na talaga mabili ng ticket. Talagang lahat ng pwedeng tanungin, baka naman may nagbebenta pa kahit mahal, kahit doble, kahit triple, sige po, bibili namin para lang kami makapasok. At lahat na ng paraan ginawa namin. And yet, hindi kami nakapasok. Nung hindi na kami makapasok, sabi namin, paano tayo manonood dito? Sabi ko doon sa bayaw ko, ay, alam ko may Shakey's dyan. Doon na lang tayo manood sa Shakey's. Masarap pa, malamig. Makakainom pa tayo ng mga sasarap na inumin doon. Malalamigan tayo. May pizza. Sabi ko, doon na lang tayo sa Shakey's.
Pumasok kami sa Shakey's. Puno rin yung Shakey's, buti na lang may pwesto pa kami. At doon, nakanood kami. Hindi ba kami nakapasok doon sa mismong basketball? But we have strived. We have done our thing on how are we going to watch. Naalala ko lang yung bigla kasi pagka pala talaga, di ba sabi nga, pagka gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Di ba? Eh kung gusto mo makapasok talaga doon sa narrow door na yun, doon sa narrow door na masikip, mahirap, yung sinasabi ni Lord, ano ba yung sinasabi ni Lord? Bakit ba masikip at mahirap? Eh kasi, pagpasok mo sa narrow door, patungo sa kaluwalhatian ng Diyos, mahihirapan ka eh. Bakit ka mahihirapan? Eh di pa sabi nga natin kanina, magpapatawad ka eh. Magmamahal ka doon sa mga taong, mga unlovable people eh. Magbibigay ka eh. Masasaktan ka eh. Pero, ang kagandahan doon, pag nakapasok ka na doon sa narrow door, sigurado ka na. Pasok ka na. Bakit? Pasok ka na sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Tinrabaho mo kasi yung iyong kaligtasan, sabi ni St. Paul, yung kanina natin binabanggit. At lagi natin tatandaan, bakit ba siya narrow? Bakit ba siya masikip? Bakit ba siya maliit na daanan? Paano ka nga ba papasok doon? Ay, ibig sabihin ni Lord, pagpasok mo doon sa narrow door na yon, lahat tatanggalin mo para makapasok ka. May naalala na naman ako nung kami ay nung una akong nag-outreach dito sa Hong Kong, unang outreach ko abroad. Ang dami kong dala. Talaga namang sobrang dami. Ang dami kong pagkain. Sobra. Ang laki nung babayaran. Buti na lang, nagbawas ako ng gamit. Nagbawas. Bakit ako nagbawas? Hindi na. Sobrang mahal din ang babayaran ng excess baggage. Siguro sanay kayo dyan, mga nagbabiyahe abroad, di ba? First time ko yun na mag-abroad. Sabi ko, ganun pala yun. Hindi ko na na-check yung mga kilo. So, kailangan magbawas para makapasok. Bakit ko binabanggit yun? Sa buhay natin, patungo tayo kay Lord. Kailangan bawasan natin lahat. Tanggalin natin lahat. Tanggalin natin mga excess baggages. Bakit? Hindi natin kailangan yon. Hindi natin kailangan. Ulitin ko ha. Hindi natin kailangan yon. Halimbawa, dumating na yung pagkakataon, tawagin na tayo ni Lord. Mabibit-bit mo ba yung bahay na binili mo, pinag-ipunan mo? Mabibit-bit mo ba yung sasakyan na binili mo pagkamahal-mahal? Mabibit-bit mo ba yung mga gadgets mo? Mabibit-bit mo ba yung bank account mo? Mabibit-bit mo ba lahat ng pera mo? Hindi. Kaya nga narrow door eh. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na yun, aalisin mo, tatanggalin mo. Bakit? Hindi yun kailangan. Kaya nga narrow door lang eh. Ibig sabihin, hindi mo yun kailangan. At, hallelujah, ano pa ba mga kailangan mong iwanan? Na hindi kailangan. Ito yung binabanggit natin kanina. Yung sama ng loob mo, yung galit mo, yung inis mo. Bakit? Hindi ka naman makakarating doon pag bit-bit mo yun eh. Paano ka makakarating, di ba, sa langit? Kung bit-bit mo yung sama ng loob mo sa asawa mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa kasama mo sa community, dala-dala mo pa rin yun. Hanggang, yung ba ipepresent mo kay Lord? Lord, ito yung mga kaaway ko, ito yung mga kagalit ko. Ito yung mga pagkakataon, di ako nakapagpatawad. Hallelujah! Will God accept that? Will God receive it? Or worse,
will God receive us? Ay baka hindi tayo tanggapin ni Lord. Lagi po natin tatandaan. Di ba dapat bago tayo makarating kay Lord, binubura-bura na natin yung ating mga, naalala nyo pa ito, na nabanggit ko ito sa inyo previous months. Na pati doon sa, kung naalala nyo lang, na, di ba? Paano yun? Paano ka makakarating doon kung hindi ka nagbubura ng mga hindi magaganda na gawa natin? Lagi natin pong tatandaan. Si Lord hindi naman tayo niya basta i-judge. Ang judgment ni Lord according to the things that we have done on earth. Yun po yun. Hindi yung i-judge ka niya, ay naging ganito ka. Hindi, nilista mo lang yung ginawa mo eh. Yung buhay natin, nililista lang natin lahat ng ginagawa natin eh. Ano yun? Nagalit ka, nagsungit ka, sumigaw ka, nang-away ka, di ba? O inililista mo rin yung nagpatawad ako, humingi ako ng pasensya, naging mapagbigay ako. Nililista ko lang lahat yun eh. Lahat ng ginagawa natin nakalista yun. At tayo mismo ang naglilista noon. Hindi naman si Lord. Tayo gumawa eh. Kaya habang nandito ka pa tayo sa lupa, ang ating trabaho, yung working out our salvation, di ba sabi natin kanina, sabi ni St. Paul, work out your salvation with fear and trembling. Ang ating trabaho, to enter the narrow door is what? Ay burahin natin yung mga hindi magaganda. Burahin para magkasya sa narrow door. Baka kasi pag hindi mo binuray, mga ginawa mo, hindi ka kakasya. Di ba? Hindi obra. Hindi ka lulusot. Bakit? Ang taba mo eh. Ba't ka tumaba? Dahil kumain ka na kumain? Hindi. Mataba ka kasi ang dami mo mga dala-dala. Masikip, hindi ka kasya. Kaya ang trabaho natin, dapat nagbubura-bura tayo. Inuumpisahan na natin burahin. Yung mga hindi maganda na gawa. Para pagdating ng panahon, di ba? Tinawag na tayo ni Lord, bubuksan lang naman ni Lord yung listahan ng mga ginawa natin eh. Bubuksan lang. Titingnan lang, ito pala nagawa mo. Ang dami. May mga binura ka dito Ayos. Sabihin ni Lord sa'yo, sa atin, maganda ito, ang dami mong binura. Ano yung binura mo? Nakalista doon, nagalit ako, sumigaw ako. Pero nakipag-reconcile ka, inayos mo eh. Di nabura yun. Ginamit mo yung eraser, binura mo. Ay Lord, itong kanina kong ginawa, buburahin ko na. Okay na, nakipag-ayos na ako, nakipag-reconcile na ako, humingi na ako ng tawad, nagpasensya na ako uli. Binubura mo yun, buburahin mo na buburahin yun. Kaya kailangan, pag akyat natin sa langit, pud-pud na yung ating pambura. Kaya tanungin mo yung sarili ngayon, pud-pud na ba ang pambura? Naalala ko nung elementary ako, yung Mongol na Mongol. Kayo ba ay gumamit ng Mongol? Thumbs up nga sa mga gumamit ng Mongol. Diba lahat naman tayo siguro gumamit ng Mongol. Yun, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang gumamit ng Mongol. Yung iba, anong ginamit? Amen po, lahat po. Gagamit niyan. Lahat gumamit ng Mongol. Tama po, tama. Di ba tayo nun pagka nagbubura, nangyari na ba sa inyo yun na pag ubos na yung pambura ng Mongol, kinakagat yung dulo. Nagawa niyo na ba yan? Para lumabas yung pambura, may maiiwan pa nagtawanan sila. May 6 na tumawa at isang nagpuso. Di ba? Ganun.
Kakagatin mo ngayon yung dulo ng Mongol para lalabas yung yung pambura. Eh di, oy, pwede pa. May ibubura pa. Kailangan pala, pag akyat natin sa langit, yung ating Mongol, halos pudpud na ang pambura. Bakit? Ibig sabihin nun, nagbura ka na nagbura. Inayos mo buhay mo, inayos ko buhay ko. Lord, ang dami ko nang nabura. Nagalit ako kay ganito. Sinigawan ko si ganito. Sinungitan ko si ganito. Di ba? Di ba? Hindi ko binayaran ang utang ko kay ganito. Binura ko. Bakit? Pinagbayad na ako. Di ba? Marami. Uy, Lord, kakagatin ko na yung Mongol. Bakit? Ubus na yung pambura. Marami na ako nabura. Ayos yun. Thank you, Lord. Ang problema, kung umakyat tayo ng langit, pagdating mo, pag-check sa iyo, patingin nga ng iyong pambura. Pagtingin, uy, hindi nagamit. Ba't di nagamit yung pambura mo? Wala ho kasi akong binura. Ano ibig sabihin na walang binura? Ay, hindi ka nakipag-reconcile, hindi ka nakipag-ayos, hindi ka humingi ng tawad. Hallelujah. Baka hindi tayo tanggapin. Kasi marami pa tayong pambura, wala tayong inayos. Balikan ko lang ulit, sabi ni St. Paul, work out your salvation with fear and trembling. Kasama yun sa working out our salvation. Yung nagbura ka inayos mo Para pagpasok natin, doon sa makitid, masikip na pintuan, ay, kasya tayo. Bakit? Pinagbubura natin lahat Mga atraso natin, mga galit natin, mga sama ng loob natin. Binura natin And then, yun pala sabi doon, baka kapasok ka. Kasi inayos mo. Kasi binura mo. Yun lang naman pala dapat natin gawin Pagka hindi narrow yung door, maganda yung dadaanan mo. Di ba? O kanina, nagbabanggit ako ng narrow gate. Kung narrow gate ang gagamitin, halimbawa, kayo may sasakyan. Di ba? Siyempre, masarap mag-drive. Kapag kayo nagda-drive sa maluwag, highway, hindi ka mahirapan. Bakit? Ang dali-dali. Maalwan. Magaang. Maalwan lang pagmamaneho. Bakit? Hindi siksikan Pero pag napunta ka doon sa mga kalye na siksikan, lalo dito sa Pilipinas, di ba? May mga kalye na masikip. Di ba? Naku, ang hirap pumasok. Kailangan maayos ka makakapasok. Kailangan magaling ka. Bakit? Mahirap nga. Baka sumapit. Baka mabangga. Yung buhay na hindi narrow gate. Maalwan yung buhay, masarap. Akala mo lang sa umpisa masarap. Ano yung maalwan ng buhay? Wala kang ginagawa. Wala kang pakialam sa ibang tao. Wala kang pakialam kung nakakasakit ka ng kapwa. Di ba yung ibang tao ganun? Ay, okay lang ako, wala akong problema sa inyo. I don't care and I don't mind. Di ba? Yun yung binabanggit ko rin dati. Yung ma at pa. Ano yung ma at pa? Kung ang ating pananalita, palaging ma at pa. Ano yung ma at pa? Malay ko sa inyo. Pakialam ko sa inyo. Di ba? Yun yung mga tao walang pakialam. Malay ko sa inyo. Pakialam ko sa inyo. Basta ako masaya. Basta wala akong pakialam kung naapakan ko kayo. Basta ako masaya. Oh, tama ba yun? Yun yung maalwan. Akala mo lang maalwan. Yung buhay dito maalwan kasi marami kang tao mga nasasaktan. Wala kang pakialam. Pero paano pag dumating na yung pagkakataon, tatawagin na tayo? Ay, isa lang maalwan. Di ba mas maalwan, mas maginawa, makakarating ka sa langit? Kung dito sa lupa, maalwan ang buhay mo, magaang ang buhay mo, wala kang pakialam sa ibang tao, paano pagdating sa kabilang buhay?
Ay, naku, pag sinusunog na tayo sa, naku, Diyos ko po, ayoko doon. Kung tayo mapupunta sa impyerno, naku, sabi ko nga na isang araw doon sa aking isang talk dito sa Hong Kong, sabi ko, ay, walang break time doon. Habang yung apoy, wala yung pwede yung turn off muna the fire, pwedeng mag-coffee break muna. Wala bang lunch break? Baka pwede patayin muna yung apoy kahit 30 minutes. Ang init ng apoy, wala lunch break doon. Walang break time doon. Tuloy-tuloy yung apoy doon. Nagsisisigaw doon na, di ba tuloy-tuloy apoy doon? Wala. Tanong, gusto ba natin yun? Ako tatanungin nyo, ayoko doon. Eh kung ayaw natin, dapat doon tayo sa sinasabi ni St. Paul, work out our salvation. Ngayon pa lang, inaayos na natin. Ngayon pa lang, di ba, yung mga excess baggages, yung mga bagay na hindi makakapagpadala sa atin patungo sa langit. Hallelujah. Tanggalin na natin yun. Ano bang dapat mga gawin natin? Medyo isa-isahin nga natin. Yung mga binabanggit natin kanina. Unang-una doon, we must repent and confess. Dapat humingi tayo ng tawad. It is through the sacrament of reconciliation. We can go to a priest. Then, di ba? We confess those sins that we have done. Those things that we have done that did not give glory to God. Yung nakagandahan natin mga Katoliko, meron tayong sacrament of reconciliation. Madali ka makakalapit kay Lord. Madali ka makakalapit sa pari at sasabihin mo yung kasalanan mo. At ang kagandahan ng tayo mga Katoliko, hindi katulad, di ba, yung iba kasi, ang kanilang pagko-confess kay Lord, diretso eh. Hindi na dumadaan sa pari, ayaw nila ng pari eh. Sabi nila, patatawarin naman ako ni Lord eh. Tama naman, patatawarin din naman eh. Ano pagkakaiba? Bakit pa tayo dumadaan sa pari? Malaki pagkakaiba. Pag tayo dumaan sa pari, ang nagpapatawad sa iyo, hindi naman yung pari eh. Ang nagpapatawad sa iyo mismo si Lord. Di ba, hindi naman sinabi ng pare na, I now forgive you with my own authority. Hindi. Ang sabi niya, with the authority given to me by the church, I now forgive you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. O, bilanggit pa niya, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung kapatawaran, narinig mo mismo. Galing sa tenga mo na pinatawad ka na. Your sins are forgiven. Ano ni pagkakaiba doon sa rekta? Hindi naman magsasalita ang Diyos, di ba marinig na pinatawad ka eh. Magsasalita ba ang Diyos? Baka pag nagsalita ang Diyos, magtatakbo ka eh. Ay, nagsalita si Lord. Baka nagpipray ka sa mo, Lord, patawarin niyo ako. Bigla nagsalita si Lord, pinapatawad na kita. Naku. Baka kumaripas ka ng takwa, nagsalita ang Diyos. Multo. Hindi, di ba? Nagsasalita ang Diyos. Saan? Sa pamamagitan ng pari na narinig mo mismo. By the authority given to me by the church, I now forgive you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Yun ang kagandahan. Na nakapag-repent ka at narinig mo mismo yung kapatawaran. At bubuhos ngayon yung love and mercy of God. Bubuhos. Ramdam mo, pinatawad ka eh. Bakit? Narinig mo mismo. Pinatawad ka. And when we repent and when we confess, that is where we can surrender fully. Yung full surrender. Naalala niyo yung sinasabi ko? Dati, ang kanta natin, I surrender some. I surrender few. Hindi. Ang kanta natin, I surrender all. Lahat. Surrender fully, tawag doon. We have surrendered it fully. Lahat isusurrender. Kaya nga, I surrender all. Lahat eh. Ang problema dati, namimili-mili lang tayo na ating isusurrender eh. Ba't tayo namimili-mili? Lord, ito muna isusurrender ko. Ito hihingi ko ng tawad. Lord, ito wag muna. Bakit?
enjoy pa ako eh. Nag-enjoy pa ako sa kasalanan na ito eh. Hindi muna. Ay, hindi. Hindi dapat. Hindi dapat. Dapat when we surrender, we should surrender rather. We should surrender it all. Then if we have surrendered it all, then hallelujah, doon na papasok. We invoke the presence of the Holy Spirit. We invoke the presence of the Comforter. Holy Spirit na kailangan mo doon. Kasi nasurrender mo na eh. Nasurrender na natin eh. Doon na yung pagkakataon, matatawag na natin ang Holy Spirit. Diba? Kaya nga, surrender mo na eh. Pag surrender mo, Lord, I have surrendered everything. Nabasyo ka na eh. Pag po tayo ay nagsusurrender, nabasyo na. Ano yung nabasyo? Wala na. Wala na naman yung puso mo. You have, lahat yun, pina-empty mo na kay Lord eh. At pag pina-empty mo na lahat yun, wala na naman, doon na yung pagkakataon, pwede mo na papasukin ng Diyos muli sa iyong puso. Ba't ko sinasabi muli? Kasi, ilang beses ba natin tinatawag ng Holy Spirit eh. And yet, wala tayong kamalay-malay na ipagtatabuyan natin siya eh. Ba't natin ipagtatabuyan? Sa mga kasalanan na nagagawa natin, wala tayong kamalay-malay. Kaya pag naipagtabuyan ng Holy Spirit, di ba iba na ang laman ng puso natin? Iba na ang laman ng puso natin. Hindi na ang Diyos. Wala nang pwesto ang Diyos sa puso. Kaya sabi natin kanina, we repent. And when we repent, we surrender it everything. We surrender it all, rather. And if we have surrendered it all, sabi natin kanina, ano ulit yun? Nabasyo na yung puso, wala nang laman. Ngayon yung pagkakataon na muling bumuhos ang presensya ng Holy Spirit. Ibubuhos niya yun. Saan niya ibubuhos? Sa puso natin. Naalala niyo yung prophecy ni Joel? Ni Prophet Joel sa Joel 2? Ano yung prophecy ni Prophet Joel sa Joel 2? Sabi niya, hilingin mo ang Holy Spirit at ibubuhos ang Holy Spirit sa lahat ng tao. Take note, sabi niya lahat. Hindi niya sinabi na sa ibang tao, sa konting tao, sa mga piniling tao. Hindi. Sabi niya, lahat ng tao. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit, pwedeng manasa sa puso natin. Pwede manasa sa puso mo. Kahit sino. Sino yung manana ng Holy Spirit? Yung mga taong nag-aahangad lang sa Holy Spirit. Sasabihin, ay conditional pala yun. Bakit conditional? Doon lang pala sa naghahangad. Paano hindi naghahangad? Ako, nandyan pa rin. Lahat nga eh. Lahat. Kaya lang, minsan hindi experiential. Hindi mo maramdaman. Bakit? Hindi ka kasi interesado. Hindi tayo interesado. Pag hindi ka interesado, hindi tayo interesado sa Holy Spirit. Hallelujah. Then, sa ibang bagay tayo nagiging interesado. Hindi sa Holy Spirit. Akala natin nag-enjoy tayo. Akala natin, ay, okay naman pala ito eh. Hindi natin pala naman kailangan ng Holy Spirit. Hindi, akala mo lang yun. Sa umpisa lang yun. Darating pagkakataon, kakailanganin mo pa rin ang Holy Spirit. Ba't hintay mo pa yung pagkakataon na yun? Pwede namang always available. Nandiyan ang Holy Spirit. Sabi nga ni Prophet Joel eh. Sa lahat ng tao, ipagkakaloob. Sa lahat, kasali ka doon. Kasali ako doon. Kasali tayong lahat. Nasarap abangan noon, di ba? Ay, Lord, lahat pala eh. Kasama po ako doon. I should belong. Sabi nga ng ng GMA 7 dati. Nung panahon ko, nung bata ako, ang slogan ng GMA, where you belong. Naalala niyo yun? Ganun ang slogan ng ngayon, kapuso na eh, di ba? Ngayon, naalala ko, nung bata ako, sabi niya, GMA 7, where you belong.
Eh di yan sasabihin ni Lord, oh, where you belong. At magandang tanongin sa ating sarili ngayon, do I belong? Am I included in that belongingness? Kasali ba ako dyan? Oo, kasali ka. Sabi ni Prophet Joel lahat daw Eh di ba sarap abangan yun? Oy Lord, lahat pala. So I belong. Eh kailan ba tayo hindi nagiging belong? Eh dun nga, pag nagkakasala tayo. Pag hindi natin hinahangad ang presensya ng Holy Spirit. Kasi hindi tayo interesado. Interesado tayo sa ibang bagay. Ayaw na natin nun, di ba? Yung alin, mas interesado tayo sa ibang bagay. Ang alam natin, ang kailangan natin, mas interesado tayo sa Diyos. Kaya, itong sinasabi sa ating gospel, ay, interesado rin ako to enter the narrow door. Isa lang masasabihin mo kay Lord Lord, gusto ko yan. Ikaw, gusto mo ba? Oh, amen daw, sabi ng asawa ko. Amen, di ba? Lahat tayo gusto natin yun. Kaya nga tayo nandito sa prayer meeting na to sa online Kaya nga lagi tayong present, di ba? Ang dami natin. 34 tayo. Tama ba ang bilang ko? 34. Bakit tayo 34? Ba't marami tayo? Tayo nga yung gustong pumasok Doon sa makitid na yun, sa masikip na yun, na mahirap Kahit alam nating mahihirapan tayo. Pero hallelujah. Habang tayo nahihirapan, di ba? Nandun naman yung ginawa. Ngayon pa lang, di ba, nahihirapan tayo, pero nakikita na natin yung ginawa. Kami, nahihirapan kami. Saan? Dito sa outreach sa Hong Kong. Tumawid pa kami ng Macau. Ba't kami nahihirapan? Ay, nakakapagod. Pero alam niyo, yung pagod na yun, wala Kahit pagod na pagod ka, yung physical na katawan mo pagod, pero hallelujah, in high spirits. Bakit? Yung grace ni Lord is always available. Pinupuno ng biyaya, pinupuno ng presensya, pinupuno ng pagpapala. Hallelujah. Kahit pagod yung katawan mo, hallelujah, katawan lang yan Yung spirito mo, in high spirits Bakit? Hallelujah. Pinupuno ni Lord ng grasya, ng biyaya, ng pagpapala. Yun ang biyaya na nakakamta natin sa pamamagitan ng ating pagpe-prayer meeting na ito. At yan ang dapat natin ipagpasalamat. Na lahat tayo interesado. Interesado tayong lahat makapasok sa narrow door. Hallelujah. Let's end this with a prayer and a song. Lord, salamat. Napakahirap man, pero sabi mo, your grace is always available. Your grace is sufficient. Hello po? Nawala ba ako? Hindi po. Hindi po. Ang Ang nagpe-prepare ng gitara si Brother G. Father Kiko. Nakakadala po kasi pag tahimik na ganito, wala na pala ako. Hindi ko pa alam. Amen po. Sa umpisa lang pala, Lord, yung Nalaglag si Brother Kiko. Time po natin. Pasok po. Siguro siya ulit. hallelujah. Ang kanina po, nung huli ako nagsalita, sabi ko,
Sabi nga sa Philippians 1:6, He who started His good works in you, and when He has started it, God will be faithful to fulfill His good plans for all of us. Kaya nga tayo na nagsusumikap na makapasok. Naalala ko yung kay Brother Rafi ko ito naririnig. Sa John and Marcia daw. Kilala niyo po si John and Marcia? Alam po lahat tayo umabot sa John and Yes Marcia. po, yes po. Di ba sabi Brother Robert? Ano sabi ni Deli Atay-Atayan kay John Puruntong? Sabi niya, Magsumikap ka. yun. Sabi niya Brother Robert, di ba? Kaya John, magsumikap ka. Tapos mahaba na sinasabi niya. Yung siguro sinasabi ni Lord sa atin ngayon. Tayo, brother, sister, sabi ni Lord, magsumikap ka. Pagsikapan mo na makapasok sa makitid na pintuan. Kaya tayo mga nakatugon, we have started the good works. And God is telling us today that He will be faithful to fulfill it in us. Hallelujah. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. If the struggle you're facing slowly replacing your hope with despair, or the process is long and you're losing your song in the night, you can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure. He finds His pleasure in you. He who began a good work in you He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. Lord, salamat po sa araw na ito na kayo'y muling nangusap sa amin at kami nakarinig muli ng iyong biyaya. Nakarinig uli ng iyong pagpapala. Nakarinig uli ng iyong mga salita. Patuloy mo kami, Lord, samahan upang sa aming pagpasok sa narrow door, naniniwala kami na maiiwan na namin ang lahat para maging magaang para sa amin ang pagpasok. Kasi naniniwala kami na habang kami ay nandito into our journey, in our life, patungo sa iyong kalawalhatian, Lord, ipagkakaloob mo sa amin ang biyaya at pagpapala na ito
upang lalo namin mapagsikapan, magpagawa ng kabutihan, pagmamahal sa kapwa, patungo, Lord, sa kaluwalhatian na inaabangan namin, Lord. Thank you, Lord, for your presence, for your love, for your mercy. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without ending. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you po. God bless po sa ating lahat. Hallelujah. Maraming salamat po, Brother Kiko. Thank you, Lord. Meron pa po ba kayong oras o kahit Opo, konti meron po. lang po? Meron po. Okay po, salamat po. Ayan mga kapatid, may oras daw po si Brother Kiko. Baka po merong gustong magtanong. Although ang liwanag naman po ng paliwanag ni Brother Kiko. Baka meron pong gustong magtanong o mag-share habang nandiyan po si Bro. Sige po mga kapatid, salamat po. Ako po, Brother Kiko, magtatanong. Sige po, Hello Sister po. Liana. Sige po, salamat po. Magandang hapon po. Ako po lang po magtatanong tungkol po sa sitwasyon po ng pamilya ko. Kasi po, may po ang aming family, yung aming brother po lumayo po sa amin. Pagka nadating po dito, isinama na po ng kanyang wife po sa Pampanga. Pero dito po rin dati nakatira. Kaya nga po ako napaalis po sa bahay na yun. Dahil po ang akin, yung pong bahay na tinitiran ko po dati sa Balaya, narito po ulit ako sa Tuwi, kararating ko lang po kahapon. Yun po ay ako po ang kaano na para mabili po yung lote, mapagawa ng bahay. Ako po talaga ang kahit po kay ganito pong lumpo, gamit po yung bigay ni Lord na wisdom. Naka-avail po kami ng lote doon, nakapagpagawa. Tumira po ako doon ng 29 years. Ganun po katagal. Pero ako po napaalis dahil po nag-asawa po yung brother ko. Tapos yung kanya pong wife, isinama na po siya sa Pampanga. Dati po yun nasa Italy. Ngayon po doon na po nagpagawa ng bahay. Napalis po ako sa bahay. Ang tanong ko lang po ganire. Ako po, dati po ako nung talaga pong ako hindi po madasalin. Pero nung pangyayari pong yun, ako po ay na talaga pong nanangan po lang sa pagbabasa ng Bible. Hindi ko po alam mga kayo pong gagawin. Naka-attend po ako sa Bible study. Ako po inatot hanggang sa lagi pong mahirap ang aking kalooban. Pero after po ng almost 12 years na po yata yung malas problema pong yun. Hindi pa po naalis yung amin pong gap. Nauwi po siya dito. Mayroon po yung binili ko sa kanyang kabuhayan po doon. Pinupunta na iwas po sa amin. Para pong pati yung lahat ng kapatid ko ay naapektuhan po. Kaya tanong ko lang po, papaano po yun? Ako naman po nagsisikap na maging mabuting anak ni Lord. Hindi na po makakapasok sa langit kung yun po ang pagbabasihan dahil ayaw po nila talagang reconcile po. Yun po, tanong ko pa, paano dapat yun? Ang ginagawa ko nga lang po, ako po nagpe-pray para po. Dahil po sabi ko, Lord, mahal ko po talaga sila.
Pero kami po ay nagkaharap po, ay ano po, galit po rin po siya. Umalis po, nag-walk out. Di rin po kami nakapag-reconcile. Ngayon po ay nauwi naman po siya. Kasama ang wife niya, gawa po ng mga property na naadika dahil po sa tulong ko. Naiwas po siya. Hindi po siya nakikipag-communicate sa amin. Para pong natago po, parang gano'n. Paano po kami ang katulad ko po, na gusto ko naman po sa darating na panahon, do'n din po ako makapunta kay Lord sa langit. Paano po 'pag gayon, ginagawa ko nga lang po, nagpe-pray lang ako, nagpe-pray, sana po patawarin nila ako kung ako po'y may nagawang kasalanan at sana po baguhin naman ni Lord ang puso nila. Sana po sila naman po, matutong magmahal sa amin o sa kapwa. Yun po, pero ang ano po, hindi naman po sa pagmamarites, gano'n din po ang ginagawa ng aking hipag po sa kanyang pamilya para pong ginawa din. Nasabit lang po yung hipag ko sa amin, naging gayon din po ang pamilya namin. Pero ang pamilya po ng hipag ko gayon din po, may gap po din sa kanya. Paano po dapat gawin 'pag gano'n? Hallelujah. Sister, wala tayong ibang pwedeng gawin dyan. Tama ka, mag-pray lang eh. Kasi may mga pagkakataon po sa buhay na uncontrollable na talaga yan. Yan po, dyan po tayo papasok dun sa bahala na si Lord na ipagdadasal lang natin. Wala po imposible dyan. Kasi lahat naman ng ipipray natin kay Lord, di ba? Ayusin ni Lord yun. Darating din po yung time na papatawarin kayo, magkakasundo na kayo, magkakaroon ng reconciliation. Ang pinaka-trabaho lang naman natin ay tayo ang lumapit, tayo makipagkasundo. Diba? Ang problema nga po, brother, hindi naman po ako makakalapit dahil sila po yung may paa. Ako po, paano po? Ako po yung lumpo. Hindi ko po masusundan sila. Ako po talagang, buti nga po, meron akong kapatid na mahirap din eh. Yung isa kong kapatid na nag-Italy. Ayun po ang kapatid namin po, 8 kami, namatay na pong isa. Yun lang po ang naaasahan kong parang pwede ko pong puntahan o pwedeng lapitan para po mapil ko talaga yun, na may nagmamahal sa akin, ganun po sa pamilya namin. Actually, sa situation nyo po na ganyan, mahirap talaga. Pero marami naman pong avenue on how are we going to contact a person. Hindi naman kailangan face-to-face, lalo na with your condition. Kung ganyan po, ang dali po ngayon po kasi napakadali na. Like, ang dami nating social media platforms. Yun nga po ang problema po. Ako po ay binlock po nila sa Facebook. Oo. Actually, pag ganyan pong binablock, may milagro pa rin po dyan eh. Kasi dati rin po, may nag-block din po sa akin, naalala ko. Wala na akong magawa. Pero nagkaroon ng pagkakataon, bigla ko siya nakita sa Dati po, mabigat na mabigat po ang pakaramdam ko. Pero sa tulong po ni Lord at sa pagsalip po sa ganito po ano, hindi na niya ako binlock. ako naman po ay hindi naman po talaga ako nagagalit eh. Dahil hindi ko rin po naman, siguro po meron silang hindi lang kami nakaunawaan, pero wala po ko talagang natatandaan na masyadong dapat nila ikagalit sa akin. Kaya ako po para pong hindi ang feeling ko po hindi ako talaga guilty. Kaya po ako po nagpe-pray na lang, pero masaya naman po ako sa nangyayari sa buhay ko dahil sa hindi ko na lang po sila iniisip, basta pinagpe-pray ko na lang po ng pinagpe-pray sila, gayon na lang po. Pero masaya naman po ako sa ginagawa sa akin po ni Lord dahil may ibang biyaya po naman na dadating. Hello po. Nawala na po si brother. Wala po ba si Brother Kiko? Po, nakikita po, hindi lang po. Ayan, bumalik po. Brother Kiko. Ayan po ulit. Tama po ang di ba sabi ko sa kanta,
where there seems to be no way. So sa inyong pagkakataon ngayon, it seems to be no way. Pinlock kayo, wala na kayong contact eh. Pero we do not know, baka dumating pagkakataon na i-unblock kayo, bigla may pagkakataon na bigla kayo magkita. Marami na po tayong mga experiences sa gano'n na imposible na talaga. Pero yun na kasi yung pwede natin panghawakan po eh. Sabi Pero ko sa hindi kanta, po naman talaga imposible kung tutuusin dahil po yung brother ko pong yun, ayun pong inadikaya po sa tulong ko na kanila pong mga property. Akin po dinelegate doon sa pamangkin ko na ayun ko na doon po yun napunta. May pamangkin po kung pinupunta nila. Yung pamangkin ko pong yun, para pong nasabihan din po ng aking hipag at kakapatid na hindi na rin po. Para pong ignore na rin po ako. Parang hindi na rin po ako pinupuntahan. Hindi na rin po. Parang ganun po. Pero ang pasalamat ko lang po kay Lord, feel ko talaga hindi naman ako guilty. Hindi ko Ayun po. gayong kasama ang aking loob. Patuloy Amen ko po. pa rin pong nagwe-wait para po sa kanilang na mag-forgive o sadya pong ako mapil ko ang Amen kanilang po. pagmamahal. Para pong ganun po. Yun po maganda, Sister Liana, at least po you have peace in your heart today. Kesa pagkabala Opo kayo. naman, may peace talaga Tama po po ako. Amen po. So, we will continue to pray po. At panghawakan natin po, Isaiah 43:19 po yun eh. Yung God will make a way. Hallelujah. Kung para maalala nyo. Isaiah 43:19 po yun. Thank you, Panghawakan na po brother. natin. Thank you po. God bless po. God is good po. Salamat po, Sister Liana. Sige po, meron pa po. Hello po, ako po. Sister Helen, hello. Sige po, salamat po. Magandang umaga, Brother G po. Konting share lang kasi when it comes naman talaga sa family, ang hirap. As ako yung pangalawa sa 5 magkakapatid, so yung isa na wala na. Yung kapatid kong lalaki na pang-apat ay medyo nagkaroon sila ng kumbaga malalim na kasi as mas mataas yung pride nitong lalaki, nag-iisa lang siya, as mas lalong mataas yung pride ng pangalawa kong kapatid. So, hanggang ngayon, medyo aloof ang bawat isa. Pero tinatry ko dahil nung umuwi ako, nagko-communicate kami. So, dahil siya ang taga-Maniho ko, ang minamaniho niyan, yung sasakyan ng kapatid kong yan na hindi sila magkabati. So, tinatry ko na magpakumbaba yung lalaki dahil pwede ko naman siyang pagsabihan dahil mas nakakatanda ako. Sinabihan ko pa nga siya, bro, na sabi ko, hindi yun hingi ng sorry sa'yo dahil ay alam niya, mali ka. So sabi ko, as bunso, hindi bunso, yung mas matanda siya sa iyo, tinatawag ka na minsan, pero hindi tumatawag yung kapatid kong itong babae dahil nga siguro mataas din ang pride. Sabi ko, kailan ka lalapit sa kanya kung matigas na? Sabi ko pang ganun, bro. Dahil mahirap na minsan pag nagkasama-sama kayo, sasabihin niya na, ayoko dahil ganito. Pero nararamdaman ko dahil yung mga anak nila nung huling linggo lang ito, nagdating yung lahat ng mga pamangkin ko. So lahat nagkaroon ng medyo family bonding dahil nga yung asawa ng kapatid kong ito ay birthday nung 12, nung Independence. Ang nangyari, hindi pa rin siya lumapit, bro. Sabi ko sa kanya, ba't hindi ka pupunta? Sabi niya, hindi naman ako in-invite, yung anak lang daw niya. Sabi ko, anong gusto mo? Special ka, iimbitahin Ginalyn, yung kapatid kong lalaki. Sabi ko, itigil mo na nga yan. Anong makukuha mo sa ka-pride mo? Sabi ko, so, hindi na siya na-imik. So, I pray na lang na somehow or someday, God na lang. Si God na lang ang maghihipo ng puso niya. Pero itong kapatid kong babae, as nagka-problema nga nagkasakit, hindi niya alam na may mga ginagawa rin yung kapatid ko. Sinasabi niya sa akin, continuous ang kanyang SSS na binabayaran ng kapatid ko. So may mga
ano kami, pinag-uusapan, na parang matulungan siya, pero hindi lumalapit. So, di ba malabo dahil ako nasa gitna. So, sinisikap ko, pero hindi mo naman ma-force siguro, Brother G po, No. kung sa kanila mismo ay hindi nila gagawin, di ba? So, yun na lang ang ginagawa ko as I'm in the middle, tinatry ko rin na magkabati-bati sila. Pero, kung hindi nila gagawin, wala na naman tayo magagawa, di ba? So, na-share ko lang dahil family problem, mahirap i-force ang tao na ayaw. Di ba, Brother Jico? So, pag dinadasal ko na lang na somehow, yung mga argumento nila na hindi ko naman control kung mga ano yun, na nagsamaan ng loob sila sa trabaho or whatever. So, sana magkasundo-sundo balang araw. Salamat sa sharing. Amen po. Thank you po. Tama po. Naalala ko lang po, dati may nakasamaan ako ng loob. Matagal na to, katrabaho pa ako sa automotive industry. As in, talagang matagal kami halos best friend kami noon kasi. Matagal kami hindi nag-uusap, matagal kami nagpapatigasan ng loob. Hanggang dumating yung time, sabi ko, hindi na ako papayag. Actually, hindi pa ako charismatic nangyari. Ako ni Kusa lumapit sa kanya. Ang tagal-tagal na ganun lang. Yung pala hinihintay niya rin lang ako. Bigla ko lang siya niyakap. Sabi ko, pre, patawagan namin. Pre, tama na to. Bati na tayo. Tagal na tama na. Niyakap niya rin ako, sabi niya, oo nga sabi ko. Minsan may mga pagkakataon pag naghihintayan lang. Na meron naman pagkakataon, tayo lumalapit, ayaw, di ba? Pero yung mga ayaw na ganun, sabi nga, time heals all wounds. May tamang panahon para doon. At habang tayo nagdadasal, saan pa po dadaan ang pagkakataon, hindi mapapatawa din tayo. Makikipagkasundo rin yun. Lalambot din ang puso noon, di ba? Hayaan lang nating ipag-pray para lang yan. Yung puso, nilalagay na sa pressure cooker para lumambot na yung puso. Ganun lang po, tama po yung mga sharing. So, it's just a matter of a prayer. Sabi nga, di ba, pagka madaming prayer, hallelujah. And it will become an answered prayer too. Amen po. Thank you po. Ito nga yung nakakatuwa, bro. Kasi hindi sila nag-iimikan, pero nasunod naman. Kasi ito, example ko ha, natatawa nga ako eh. Tumawag yung kapatid ko, Lane, please naman, hiramin ko muna ulit yung sasakyan kasi yun ang gamit namin. Sarili niya yung sasakyan yun. So, ang nagmamaniyo itong kapatid ko na, Lane, sabihin mo naman kay Edwin na may delivery ako ngayon, pupuntahan niya si ganito, tapos ihatid niya gano'n. Hindi sinabihan ko itong lalaki, yung kapatid kong lalaki. Sabi ko, uy, maaga ka muna, puntahan mo doon si kapatid ko na isa na to, kasi may delivery daw siya, pipick upin mo. Alam mo, sumunod din. Tapos nung ang hirap nila, dahil sa akin na daan, yung sinasabi ng isa kong kapatid, pero nasunod din naman yung lalaki. Kasi kung galit na galit siya, hindi yun susunod, di ba? So, parang nagpapataasan lang ng kung sino ang mauna. Parang yun ang nararamdaman ko. Kasi, kung hindi talaga yun, parang ang hirap intindihin mo, bro. Kasi, pag sinabi mo, nag-oo naman, sumusunod naman. Kaso lang, hindi sila nag-uusap ng diretsahan sa kanilang pareho. Kaya sabi ko, dahan-dahan, balang araw, mangyayari din na magkabati-bati sila. Salamat, bro, ulit. Tama po. Isa po yan sa mga gift natin na charismatic, na tayo nagiging peacemaker. Tayo nagiging daan para pagtuktungin yung mga taong hindi magkakasundo. Ganun din po ako minsan sa mga kapatid ko, may mga pagkakataon, hindi sila nagkakasundo, di parang, teka Lord, trabaho ko to Lord na pagkasunduin sila Yun po, tayo ang peacemaker. Diba sabi nga sa Beatitudes, blessed are the peacemaker. Hallelujah. Diba po, Sister Helena? Thank you, Lord. God bless po. Amen po. Salamat po, Sister Nene. Mahirap yan, bro. Mahirap. Pero
at least salamat sa Diyos kahit papano. Thank you, Lord. Thank you sa inyo. God bless. Totoo po kayo diyan, Brother Kiko. Totoo po kayo diyan. Mga kapatid, sige po habang nandiyan pa si Brother Kiko. Meron pa po. Mga kapatid. Wala na po ba? Tunay nga po naman, Brother Kiko. Brother Kiko. Tunay naman po talaga tayong mga tao. Kung sa realidad, may dadaanan ka. Talagang ba't ka dadaan sa masikip na daan, di po ba? Siyempre, pipiliin mo yung maluwag, walang hikahirap-hirap. Pero tayo po, purihin ng Diyos. Dahil nandito na po tayo, charismatic na po tayo. Marami na pong tinapay ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para natin hindi maintindihan ito. O, di po ba? Mas pipiliin po natin yung, dahil nandito na po tayo, pipiliin po natin yung masikip na daan, may sakripisyo, pero ang bandang huli matatagpuan natin ang Diyos. Tinuturoan po tayo dito ni Lord na matuto tayong magsumikap. Pagsusumikap po yung inaano sa atin ng ating Panginoon para makarating tayo sa hinahagad natin. Hindi po madali kahit naman po sa realidad nating buhay eh. Di ho ba? Wala namang instant eh. Instant coffee lang, instant noodles lang ang meron. Pero sa buhay po natin, wala pong instant na makukuha mo yung hangarin mo. Kaya purihin po ang ating Panginoon at gifted po tayo na maunawaan po natin ang mga salita ng Diyos upang yung hangarin natin makarating. Yung hangarin po natin makarating sa pangako niya. Nangako naman po siya eh. Pangako niya sa atin, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kailangan natin pagsumikapan. Di po ba? Kailangan na po nating pagsumikapan ito. Tinuturoan po tayo ng Panginoon sa gawain ito na dalawang bagay. Ang magmahal sa ating kapwa at pagpili sa tamang landas. Marami po kasi landas eh. Anong landas ba ang dapat natin tahakin? Di po ba? Pero mahirap po ito. Pero tayo nananalig sa ating Panginoon. Meron tayong Holy Spirit na sinugo ng Diyos para natin mapagtunggumpayan ng lahat. Tawagin lang po natin sila at tayo gagabayan upang marating natin yung pangako sa atin ng ating Panginoon. Wala pong mahirap sa hangarin natin kung ito'y pagtitiyagaan, pagsusumikapan natin. Totoo po naman, sa pamilya po marami pong ganyan. Wala naman po tayong kontrol sa iba, sa puso at damdamin ng ating kapwa. Pero tayo may kontrol. Kung kaya po natin kontrol, idaan na lang po natin sa pagdadasal. Sa pagdadasal po, walang imposible. At the end, makikita po natin ang resulta ng ating pagsusumikap, paglapit sa Diyos. Hindi niya tayo bibiguin. Didinggin at didinggin tayo ng ating Diyos. Ama nasa langit. Amen po. Napahaba po ako. Amen po. Salamat po. Sige po. Mga kapatid, Sister meron pa Rose po Jean, ba? meet Sister Rose Jean. Ay, sige po, Sister Rose Jean. Good morning po. Sige po, kayo po. Salamat po. Sister Rose Jean. Meron pa po.
Naghihintay po si Brother Kiko, mga kapatid. Sabi Sabi ni ni Sister Sister Rose Jean, Jean, kasi out kasi of the out of the topic ang topic ang tanong niya. tanong niya. Bro, ang Bro, sabi ang niya sabi po, niya po, ano po ano po ang ang masasabi masasabi mo mo sa sa present present situation ng situation ng kabataan kabataan ngayon? ngayon? Yung recent Yung incident sa incident sa Leyte Leyte na na Maril. Maril. Salamat po. Salamat po. From Sister From Rose Sister Jean. Rose Jean. Opo, nakakalungkot po yun, yung nangyari na yun. Para bang parang ang nangyayari ay inagaya na ng mga nasa sa atin dito, yung nangyayari sa ibang lugar, sa ibang bansa. Siguro dahil sa social media, dahil sa mga galit na meron sa puso, kaya siguro nagagawa yun ng mga kabataan ngayon. Siguro po ang katulad ng ating sinasabi kanina, dapat mas madamihan pa natin ang ating dasal para sa mga kabataan. At tayo naman na may mga anak, may mga apo na nandun sa mga age na gano'n ay dapat mas matindi ang ating pagpapangaral sa kanila at mas lalo natin silang ilapit kay Lord. Kasi syempre po, pag malapit kay Lord, hindi naman makakagawa ng mga ganung bagay. Barka-barkada, mga tropa-tropa, gano'n na mga gang, di ba po, na kailangan natin din silang bantayan, lalo na ngayon na hindi po natin naaalagaan sila, mga anak, mga apo. Baka mahantong, di ba po, na kaya kailangan ipakilala natin si Lord sa kanila at ipaalam din natin sa kanila palagi na tayo nandito sa mga ganitong gawain kay Lord. At iimbitahan sila, pakikita rin po on our part na may nangyayari sa ating pag-attend ng mga prayer meeting. Kasi di ba nakakalungkot naman po kung tayo uma-attend lang tapos hindi naman makita sa atin na tayo mabuting halimbawa. Para saan pa na tayo po ay nagpe-prayer meeting ng ganito sa online? Wala namang mangyayari. Pero since ngayon may nangyayari na tayo na makikita na sa ating mga itsura ang biyaya ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Doon pa lang po, doon natin maumpisa sa bahay yun. Para sa mga kabataan natin na hindi nila magagawa yun kasi may takot sila sa Diyos. Ang ano po na pag may takot sa Diyos, hindi po sa takot sa Diyos. May takot sa Diyos. May pagkakaiba po yun yung takot sa Diyos at may takot sa Diyos. Ang may takot sa Diyos ay yung takot ka na mawala ang presensya ng Diyos sa iyo. Takot ka na masaktan ng Diyos. Takot ka na hindi maging biyaya sa kapwa kasi wala sa puso mo ang Diyos. Yun po ang sinasabing takot sa Diyos. Kaya yun lang po siguro yun ang maganda maitulong natin para sa mga kabataan natin. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po, Brother Kiko. Sige po, meron pa po ba? Totoo nga po naman yun, ni Sister Rose Jean. Nakakabahala po yung mga nangyayari ngayon sa kabataan natin. Mga kabataan, katulad po kahapon po, yun nga pong binanggit sa saan ba yun nangyari? Tapos sabay naman po yun dito sa PNS, yung Parañaque Science School dito sa Parañaque. Nagwewelga po ang mga estudyante at kabataan, nakakagulo sila sa eskwelahan dahil may skandal po ginawa nangyari sa loob yata ng ewan ko saan nangyari. Kasi itong ampon ko, dati siyang estudyante doon, nakarating sa kanya yung message. Grabe po, nabidyohan ng kanilang actual na ginagawa. Tapos yung mga conversation nila, ikinalat, nakarating sa mga magulang. Ang sagwa po, kaya nagwewelga. Sabi ko, ano na nangyayari sa mga kabataan ngayon? Nakakalungkot po, kaya kailangan po natin talaga na magdasal. Ipagdasal po natin mga kapatid ang ating mga anak. 10 years from now, ano na kaya ang mga kabataan natin? Tayo po,
glory to God, nandito na po tayo sa edad na to. Iba ang generation natin, lumaki tayo na may takot sa Diyos, may respeto at pagmamahal sa mga magulang, may disiplina. Pero ano po nangyayari sa mga kabataan natin ngayon? Yung mga anak natin, mga apo-apuhan natin, ang ituloy po nating ipagdasal na sana totoo pong pinakikita yung topic po natin ngayon. Totoo pong sa mundo natin ngayon. Para napakasikip po talaga ng landas patungo sa ating sa pangako ng Diyos dahil po sa nangyayari dahil dulot ng social media. Anong napo pala ng ating mga kabataan kasi nakikita nila sa TV, sa Facebook, ang mga namumuno sa atin, sila mismo nagkakagulo, nagsisigawan, formal sila, mga formal, mga disente, sila mismo. Ano pong mapupulot ng ating kabataan ngayon? Nakakalungkot po yung part na yan, Brother Kiko. Di po ba? Salamat po. Ma-share ko lang po kasi yun nga po, tayo, salamat sa Diyos. Konting panahon na lang yung hinahagad natin sa kalooban ng Diyos, sumusunod tayo. Pero alalahanin po natin yung ating mga kabataan. Amen po. Amen po. Sorry po, parang natatouch ako kasi naaawa po ako sa mga bata. Salamat po. Amen po, amen. Sige po mga kapatid. Biro niyo po yung mga kabataan. Sabi po nung nakakatakot magbiro ngayon ng kabataan. Hindi mo alam may baril pala o kaya balisong bigla ka na lang barilin o saksakin. Baligtad po nung araw tayo takot sa mga teacher, takot sa ating mga magulang. Ngayon ang mga bata, ang mga teacher, ang takot, magulang, ang takot sa mga anak. Amen po. Glory to God. Sige po mga kapatid, meron pa po ba? Kung wala na po, pasalamat na po tayo kay Brother Kiko. Wala na po ba mga kapatid? Brother Kiko, siguro po maliwanag na po sa lahat. Thank you po. Yung mensahe niyo po ngayon. Maraming salamat po, Brother Kiko. Hanggang sa susunod pong muli. Brother Ike, salamat na po kayo kay Brother Kiko. Brother Ike. Brother Ike, magandang umaga po, Brother Ike. Yes po, salamat Brother Chico sa mga pagkakaguyod sa pagpapaliwanag sa aking mga kasamahan dito po. Importante ito kasi may mga eksperyensya po kayo at mga halimbawa na inyong ibinabahagi. Salamat po sa lahat ng mga pagpapaliwanag. Purihin ang Diyos po. God bless po sa ating lahat. Thank you po. God bless po. Salamat po. God bless Thank po. you po, Brother Kiko. Thank you. Po.